O, ayan na, mga kababayan. Hindi na po nakatiis ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Naglabas na po sila, mga kababayan, ng kanilang hinanaing. Lalong-lalo na po dito sa mga 18 ex-marines na naglabas din ng kanilang pahayag patungkol sa kanilang mga nalalaman tungkol sa napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Meron pong kaunting kurot. Sa akin lang naman tong palagay. Kayo na lamang pong humusga. Napakaganda po, mga kababayan, nitong pahayag ng Iglesia ni Cristo. Nako, hula ko lang naman, hindi naman po tayo kaanib sa Iglesia. Kung noon nga, na naglabas din sila ng pahayag nila, pero ang kasunod, rally. Malay natin, baka ang kasunod nito, mga kababayan, malakihang rally na naman na gaganapin ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Panawagan para, siyempre, dapat papanagutin ang sino mang mastermind, sino mang nagkasalat, nagnakaw sa kaban ng bayan. Di po ba? Kasama po kasi yan dito sa nabanggit po ng kanilang tagapagsalita, mga kababayan. Ito na po yung video. Panoorin po natin. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat, ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. So yun po, mga kababayan, walang ibang concern po ang ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo katulad din po sa atin.
na sana matukoy na kung sino talaga ang mastermind nitong mga nangyayaring korupsyon at flood control scandal. Di po ba? Lahat naman tayo eh. Yan pong hangad natin eh. Kasi ilang buwan na nakalipas, wala pang matinong mastermind na ipapakulong. Natatabunan na lamang po mga kababayan ng kung ano-anong issue na naman. Lalo na itong ICC na parang ginagawa na lamang nilang pangtakip sa issue sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. O di po ba? Kung natatandaan ho ninyo, sabi ni Kaufman na ang prosecutor daw ng ICC nasa Malacanang di umano, mga kababayan, malay natin. Kapag hirap na silang tawag nito, hirap na silang tabunan yung issue ng kung ano pang mga issue, tatawagan nila ang ICC o gumalaw kayo dyan. Hirap na kami dito para nakatuon na naman ang kaisipan natin, ang ating pag-aalala sa ating dating Pangulong Duterte. Di po ba? Buti na lamang mga kababayan, nagsalita na po ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. Ganyan po sila ka-concern pagdating po sa kaban ng bayan, mga kababayan. Kasi, syempre, marami din po mga kaanib ng mga Iglesia ni Cristo na taxpayer na hindi napapakinabangan ng maayos ang kanilang mga ibinibigay na buwis sa gobyerno. Katulad po natin, mga kababayan, lahat po tayo nagbabayad ng buwis. Pero anong ginagawa? Ninalakaw lamang po ng mga ilang elected official. O papayag ho ba tayo na hanggang sa mga susunod pang taon, ganyan at ganyan lamang po ang mangyayari sa atin? Ay hindi ho. Dapat ngayon, solusyon na lalo na itong panahon na ito ay napakalala ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Di ho ba? Kaya saludo ako sa mga kapatiran nating Iglesia ni Cristo. At ayan, naglabas sila ng pahayag. Bago lang ito, mga kababayan, kung di ako nagkakamali, 90 minutes lamang po mula nung makita ko ho ito. Yan po. Sana yung iba pa magsalita din. No? Lalong-lalo na ang mga taga-CBCP. Palagay ho ninyo, mga kababayan. Magsasalita kaya? Ang mga taga-CBCP? Nagtatanong lang naman po ako. Hindi naman po ako nagpaparatang na hindi sila magsasalita. Kasi, daming pare, daming madre na. Di ba? Parang napako, mga kababayan eh. Samantalang nung panahong Marcos din, rehimeng Marcos Senior nga lang. Sila itong nangunguna dahil sa malala din ang korupsyon. Walang pinagkaiba ngayon. Ginawa nung ama, ginawa din ng anak. Di po ba? Sila ang nangunguna, mga kaparian, mga madre. Ngayon, ewan ko lang, di ko alam. Kaya nga tanong ko kanina, magsasalita din kaya sila na ang CBCP? Ewan lang, mga kababayan. Sana. Sana kalabitin sila ni Lord. Oy! Galawin nyo ang baso! Para hindi kayo mahalata. Naalin? Tutulog-tulog sa pansitan. Yan ang ibig kong sabihin. Huwag niyong lalagyan ng ibang meaning. Di ba, mga kababayan? Ang iglesia, ayan na. Ginalaw na ang baso, mga kababayan. Hindi man katapangan, yung kanilang pahayag, tama lang man yun, at yun lang talaga ang nararapat, mga kababayan, kasi mahirap na. Alam niyo naman, ang administrasyon ngayon, malambot pa sa balat ng sibuyas. Kung sino ito mga lumalaban sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, yun pa ang mga ginigipit. Di ba? Kung sino yung mga nagsasalita na pawang katotohanan lamang ang sinasabi,
yun din ang iniipit, ginigipit, kung ano-ano ang ginagawa nila, tinatakot para manahimik. Di ho ba? Kahit mga vloggers, yari ka. Kahit mga mainstream media, ayan, hawak na nila sa liig, ang iilan lang naman. Meron pa namang mga matitino na mga natitira, katulad na lamang nito, ayan, Net25, katulad din ng SMNI, ayan, at kung hindi ako nagkakamali, itong UNTV, okay din po yata ito, mga kababayan. Pero yung iba dyan, wala akong binanggit, kayo na lamang po ang humusga. Di ho ba, mga kababayan? Labas ang mga matatapang, magsalita na sa mga nangyaring korupsyon sa ating bansa. Ayan. Hindi naman ibig sabihin magsasalita kayo, makikipaglaban kayo sa gobyerno. Mali yan. Kundi maglabas lamang ng pahayag na katulad nito. Di ba? Smooth. Ang ganda. Malaman. May sense, ika nga, mga kababayan. Di po ba? Para magising sila. Magising sila. Teka, marami na tao na medyo nagsasalita na. Kailangan sigurong ipakulong na natin si Martin Romualdez. Gawin na nating sacrificial lamb yan. Sana magkaganon, mga kababayan, idagdag pa natin si Sandro. Di mo ba, mga kababayan? Joke man lang yun, pero pag nangyari yun, syempre tuwan-tuwa tayo, mga kababayan. Di mo ba? Di ayos. Saludo po kami sa tagapamahalang pagkalahatan KRD, Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po at meron po kayong concern sa ating bansa. Bagamat alam na po namin yan, matagal na taon. Meron po kayong pag-aalala, malaking puso para sa inang bayan. Ika nga, ayan. Salamat po, sana magpatuloy po ang inyong kasiglahan ng inyong pangangatawan at higit sa lahat, gabayan kayo ng ating poong may kapal. Yan. At ito pa isa mga kababayan, dahil nga naglabas na ng pahayag ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Etong si attorney, tawag nito, Baligod, mga kababayan, attorney itong mga 18 o 18 na ex-marines. Ito po, basahin ko na lamang mga kababayan, pare-parehas po nating alamin. Hindi ko po ito nabasa ng buo. Binigay lang po sa akin ni Dabawinyo PH. Yan. Isa yan sa mga researcher natin. Marites pa yan sa akin. Marites na. Ang siba pa. Ito na po. Sensya na. Info states that AFP leadership gave instruction to all cyber unit commanders, GHQ, PA, PAF, PN, ISAFP, ISG, NISG, and PAF, Intel Wing, to monitor, mga kababayan, to monitor all forms of communications, voice calls through mobile phones, text messages, landline, email, fax, etc. to Attorney Levi Baligod and Secretary Mike Defensor. Naku po, may ganun pala mga kababayan. To all security forces, your resources are of better use of deployed against real enemies for the protection of the people and the states, not against people like me. Tulad ninyo, umaambag lang din kami kahit konti para sa kapakanan ng ating inang bayan. Ganda ng mensahe niya, mga kababayan. Di po ba?
Bagamat maraming tao, attorney, mga individual na ganito, kalaki ang pagmamahal sa inang bayan, mga kababayan. Marami man yan dyan. Mga elected official pa nga iba kaso hindi lang po nakakapaglabas ng kanilang mga statement kasi medyo natatakot din po, mga kababayan. Lalabas yan sila, sa palagay ko lang, sa bandang dulo na talaga. Kapag alam yung napapasukan na ng maraming tubig ang bangka, yung lulubog na talaga, yung hindi na talaga maisasalba pa, kundi isisigaw na ng kapitana, abandon ship na. Yan, diyan magsisipaglabasan yan. At mga kababayan, hindi po imposibleng hindi mangyari yan. Posible pong mangyari yan, mga kababayan, na magsisipaglabasan na, lalo na ngayon. Malapit na po ang eleksyon sa 2028. Maninigurado ho yan sila na kahit papaano mabalik sila sa kanilang posisyon. Anong gagawin nila? Walang iba kundi didikit kay Inday Sara para masabing nagbabalik loob na sila. Lalo na yung mga dating PDP na lumaya sa PDP matapos ang termino ng dating Pangulong Duterte. Magsisipagbalikan yan. Sa palagay ko lang, ang PDP laban na yan, darating ang isang araw, mamumulaklak sa dami ng membro yan, mga kababayan. Lalo na pag si Inday Sara na, mamumulaklak yan. Sigurado yan, mga kababayan. Di ba? Lalo na. Malapit na po ang isang taon mula nung kinidnap po ang ating Tatay Digong, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, meron pong mga mga parallel groups, mga kababayan, na magsasagawa daw po ng malaking rally bilang pag-alala, mga kababayan, sa pagkakakidnap nga po kay dating Pangulong Duterte. Aalahalahanin po ng ating mga kaibigang DDS yan at magkakaroon po ng isang malaking rally na dadaluhan di umano ito, mga kababayan, ng napakaraming mga elected official na di umano nanunungkulan sa kasalukuyan, mga kababayan. Doon natin makikita kung sino-sino ito sila. Kung meron mga kulang sa palagay ho natin sa mga araw na yon, pag nangyari na yon, na magpapakilala na sila, lalantad na sila, ilaladlad na nila yung buhok nila. Eto kami. Berde talaga kami. Nagsunod-sunuran lang kami sa inyo kasi pondo namin ang titirahin ninyo. Parang ganun lang ang datingan, mga kababayan. Pero berde na daw talaga sila. Na ngayon, itim na si Inday. Hindi niya yata siya berde. Itim yata ang gagamitin niya. Pero, meron ng tawag dito. Lamat, mga kababayan. Lalo na yung mga pumirma sa impeachment ni BP Inday Sara. Nako, yari na. Di ho ba? Antayin natin yung araw na yan, posible mangyari ho yan, mga kababayan, na magkakabaliktaran na. At mangyari ho talaga yan. Hindi ho pwedeng hindi mangyari. Mangyari ho yan. Magsisipaglabasan na po ito mga elected official sa kasalukuyan na magpapahayag na sila ay susuporta kay Inday Sara. Yari na, mga kababayan. Ito pa, isang balita. Alam niyo ho ba na itong si Tamba, mga kababayan, nagpapabango na. Kasi malapit na eleksyon Ito, di umano ang gagawin niya, mga kababayan. Ewan ko ba kung gagawa siguro siya ng batas. Hindi pa naman kasi ito batas. Ipapanukala niya siguro ito, mga kababayan. Ito bahala kayo. Dapat pigilan niyo yung damdamin niyo. Baka mamaya madala na naman kayo sa matatamis na salita ni Satanas. Ito,
Millions of homeless Filipinos or informal settler families will have a chance to avail of a monthly rental housing subsidy under the proposal of late Representative Ferdinand Martin G. Tambaloslos. Romualdez pushes 3,500 monthly housing subsidy for homeless. Ibig sabihin nito, mga kababayan, para daw ito sa mga kababayan natin, syempre, walang sariling tahanan. Yung mga nagre-renta. Ba, ang daming mga nagre-renta. Buong Pilipinas ito. Sa palagay mo, Romualdez, kaya? Halimbawa na lang. May renta. Dito sa NCR, kamahal 7,000. Kasya na siguro dyan mga 4-5 katao. Ewan ko kung ilang kwarto magagawa niya. 7,000. So, may subsidy So, magiging 3,500 na lang yung sariling ilalabas nila sa bulsa nila at 3,500 mula sa gobyerno. Ang tanong, paano kukunin ng tao yan? Ano? ATM? Gagawa na naman panibagong ATM. Tulad ng sa 4-piece. Mag-a-apply isa-isa yung mga Pilipino, mga renter. Ganun ba? Tamba? Ganun ba ibig mo sabihin? Ang hirap mong paniwalaan, sir. Lalo na involved pera. Batas mo? Involved ang pera monthly yan. Paano halimbawa ang nagparehistro sa inyo? Halimbawa lang. Nasa mga kalahati ng populasyon ng Pilipinas, 50 million na lang kunwari. Mahigit 100 tayo 50 million na lang na mga kababayan natin na magparehistro sa inyo para makatanggap man lamang ng housing subsidy na 3,500 kada buwan. Paano nyo ibabahagi sa tao? O sige, naroon na tayo, ATM. Pero ang pondo nito, hindi kaya, imbis na mapunta ito sa mga benepisyaryo, mapunta na naman sa bulsa ninyo? Involve pera kasi tambaluslos hindi, kami, dalan-dala na pagdating sa pera. Siguro, gumawa ka ng batas na yung bang pakikinabangan din naman ng tao pero walang monthly, tulad niyan, monthly subsidy, mahirap mahirap. Baka mamaya sa pag-apply ng tao, o sige, ang subsidy mo monthly 3,500. Taknan tutya, ang dumating sa tao 3,000. 50 million yan katao. Ang tinanggap kunwari nila. Ang laking pera nun. Di ba? Magkakaroon na naman kupitan tapos biglang magsasabi na naman na hindi kasi yan lang ang pinasok. Siguro walang budget. At least meron tayo, okay na to. Pilipino, tanggap lang yan sige na, okay na lang to kasi wala. 7,000 ko, bawasan ng 3,000. Magkano na natira? 4,000. Okay na yan. At least hindi 7,000, magamit ko pa rin yung 3,000 pansarili namin. Di ba? Ang tanong, matino bang may pamamahagi ito sa tao? Tulad nga ng sinabi ko kayo, ang hirap na paniwalaan, pagkatiwalaan si Romualdez pagdating sa usapin ng pera, mga kababayan. Dalan-dala. Taragis noon nga wala naman silang ganitong klaseng panukala nagawa nga nila na kulimbatin ng pera. Ginawa nilang systematic corruption. Kunwari, flood control project, kunwari may proyekto mga yawa, yun pala, ang kalahating pondo, binulsa na. Di ba? Eto pa kaya, naku po, mga kababayan, hirap na. Gumawa ka na lang ng batas, Martin, na pakikinabangan ng ating mga kababayan. Halimbawa, yung mga PWD, halimbawa, PWD, yan, marami sa ating bansa, yan.
tulad ng mga PWD na putulang paa, na naghahanap buhay, na marami dyan sa lansangan, naka-crutches, tapos nagbebenta ng gulay, nagbebenta ng mani, o kung ano-ano. Ayan, tulungan mo yan. Lahat sila, mabigyan mo lang ng ng artificial na paa. Ayan, ganyan. Lapit sila sa DSWD. Yung ganun. Di ba? At least hindi pera yung, naku, hirap kasi. Pera pa rin, pero at least ang natatanggap ng tao, yung material na. Request sa doon sa DSWD. Lahat ng mga walang paa, di pipila doon yan. Magpaparehistro para maka-avail ng ng batas na yan. Kaso hindi pera ang inano mo Gusto mo monthly, malay ba namin? Napakadaling laruin ng pera, transfer lang yan, tapos na. Hayahay ka na naman. Di ba, mga kababayan? Ako, wag na. Wag ka nang gumawa ng batas, matatapos ka na rin lang Martin Romualdez, matatapos ka na, 2028 na, tapos ka na sa pagka-congressman. Hindi ka na rin mananalo. Hindi ka na rin iboboto ng mga kababayan mo, kahit yung party list mo nga, natalo Tingog, si Inday Sara pa lang yun, 2025, talo. Hindi nanalo. Di ba? Aasahan mo, mananalo ka, maging kongresista ka ulit sa 2028? Hindi na. Hindi ka na iboboto ng mga kababayan mo, sa palagay ko lang. At kung patatakbuhin nyo ulit yung inyong party list na yan, naku po, tingog, naku po, kilala na ng ating mga kababayan. Kaya nga hindi ka nanalo Huwag ka nang gumawa ng batas. Huwag na. Huwag mo nang itulak ito. Hindi ka na rin mananalo. Okay. Sana naintindihan mo. Di ba? Ito pa, Marites, mga kababayan. Marites muna tayo. Alam niyo naman po, hindi po nawawala sa buhay ng tao ang maritisan moment, mga kababayan. Meron talaga, no? Meron talaga. Ito, nagtatanong lang naman po. Hindi naman po sinasabing yun talaga ang nangyari. Nagtatanong lang. Okay? Basahin po natin itong ipinost po ni Tito Jason na meron pong makabagbag kasiyahan. Makabagbag damdaming kasiyahan, mga kababayan. Kung totoo. Ito. Kanina pa, tunog ng tunog itong telepono ko. At sunod-sunod ang tanong kung sino itong isinugod sa St. Luke's Hospital kanina lang. Bakit ang daming pulis sa nasabing pagamutan? Ano ang meron? Una, sinabi ni Tito J na ang ingay ng telepono niya, tunog ng tunog. Meron di o manong mga nagtatanong kung sino itong isinugod sa St. Luke's Hospital. Bakit daw ang daming pulis? No? Sino daw ang ano daw ang meron sa nasabing pagamutan? Ito padagdag niya. Huwag niyo kong tawagan. Nasa paanan ako ng bundok. Nagsasaka ako sa kasalukuyan. Wala akong alam dyan. Nagtatanong nga Di ba, mga kababayan? Pero kung sakasakali man, tanong ko po sa inyo, mga kababayan, halimbawa lang naman. Halimbawa, hindi naman natin ninanais na mangyari ito sa isang tao at masama yan. No? Halimbawa, totoo nga, na merong isang mama na sabihin na lang nating nasa bingit ng gurguran. Nasa bingit ng gurguran, naghahabol na ng hininga, nag-aagaw buhay na, yung moment na nag-iiyakan na yung kanyang mga mahal sa buhay, yung ang sigaw napakalakas na, sinisigaw na ang pangalan nitong nakaratay sa banig, na gumising ka, huwag mong ipikit yung mata mo. Ano ba? Anong gusto mo? Matigok na nakadilat ang mata? O kung gusto na ipikit na.
Halimbawa lang mga kababayan, totoo ito, halimbawa lang naman. Sino pong tao ang gusto ninyo? Ha? Sino pong tao ang gusto ninyong mangyari ito? Tatanungan naman bira naman kayo. Hindi naman tayo nagpaparatang Di ba? Halimbawa nga lang at saka mangyari ito. Sinong tao ang gusto ninyo? At ilan katao? Yan, maganda yan. Bakit kasi isa lang no? Dapat may katropa siya para sabay-sabay sila. Sabay-sabay sila ba? Ang ganda balita noon, mga kababayan. Di ba? Paki-comment na lang po, mga kababayan, para masarap po magbasa-basa, pampatulog, bago ako matulog sa gabi, yan. Papatulog lang, magbasa-basa ako ng mga comment para malaman ko rin po kung sino-sino yung inyong mga napupusuan napupusuan na bumalik na po sa piling ni Taning. Hindi po sa piling ni Lord. Swerte naman nila. Nagnakaw na sila sa lupa. Ang ganda ng buhay nila sa lupa. Sumagana ang buhay nila. Dahil sa pagnanakaw. Tapos pagdating doon sa taas, swerte pa rin sila. Naknantutsa naman. Kung ganun din lang, nanaisin ko na lang maging lupa hanggat mayroong mundo. Ayoko maging tao. Siyempre, nanaisin natin na magdusa sila dun sa sa paghukom. Ika nga, mga kababayan. Uulitin ko yung tanong. Kung totoo man itong katanungan din ni Tito Jason sa sinong tao ang gusto ninyo mangyari? at higit sa lahat, sino-sino pala? Sino-sino? Mga tatlo lang huwag niyo sa sobra. Masyado kayong gahaman tatlo lang, okay? Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.